Kung isang 7.2 magnitude na lindol ang tatama sa Metro Manila o yung tinatawag na The Big One, lumalabas sa pag-aaral ng PHIVOLCS na 33% ng residential buildings ang maaaring masira. Pero 14% ng mga gusali na may taas na 30 hanggang 60 story o high-rise building ang masisira. Pinakamarami pa rin sa residential buildings. At ang 30,000 taong pinangangambahang masawi ayon sa PHIVOLCS, karamihan ay mga nakatira sa residential buildings. Kaya ayon sa otoridad, ito ang kailangang paghandaan. Sa isinagawang DOST PHIVOLCS InfoBit 2025, ready ka na ba sa lindol? Sinabi ni PHIVOLCS Supervising Science Research Specialist Jeffrey Perez, mas kinakailangan mag-ingat ng mga nakatira sa isa, 2 palapag na bahay at sa mga low-rise condominiums. Babala ng mga statistical expert magsagawa ng structural integrity assessment sa mga gusali. Tingnan din kung nasunod ang mga teknikal na pamantayan at regulasyon na nakasaad sa National Building Code upang matiyak na kakayanin ang mga lumaman o bagong struktura na kayanin ang pagtama ng malalakas na lindol. Ang sinasabi, 38% ng mga residential buildings ang pwedeng masira. Ang katakataka dito is that only 14% ng mga 30 to 60 story buildings ang masisira. Ibig sabihin, in terms of numbers, mas maraming residential buildings at 14% lang yung high-rise. Ang tanong, bakit? Diba? Kasi normal na tanong natin, pag mataas, mas madaling masira. Pero bakit kapag gumalaw yung West Valley Fault, mas maapektuhan yung residential buildings compared sa mga high-rise buildings? Mamaya, sasagutin natin yan. Maraming casualties ang ina-expect natin. More than 30,000 ang pwedeng mamatay. Bakit? Dahil sa collapse ng residential buildings. Ibig sabihin, kailangan din maghanda yung mga kababayan natin na nakatira sa 1 floor, 2 floors na nasa may condominium, sa mga subdivisions, kailangan nilang paghandaan. Based on science, ang cycle kasi every 400 to 600 years. Based on the studies nila sa history, ang huling niyang paggalaw was in 1658. So, i-move niya na 400 years hence. So that means around more or less 2058. So parang malapit-lapit na tayo sa 400th year. Kaya naghahanda. Of course, hindi naman niya mangyayari na parang doomsday prediction na mangyayari doon. Kaya lang, parang may hinog siya na malapit na by 2058. Kaya meron pa tayong konting panahon, sana wag mangyari. Lalo na kami, dinadasal namin wag mangyari dahil kami rin mahihirapan, no? At baka kami pang masisi. Yan naman sa ating bansa eh. So, yun yung dahilan kung bakit parang hinog na yung 400th year. Besides, it's really better to be prepared Tama than po. to be unprepared and be doomed. Yan ang filosofiya ho namin. No? Mas mabuting handa at in fact, mas maigi po manong na over-prepared kaysa magsisi at magsisihan sa Nice to pagkamali. hear. Ang attitude namin, Manong, is laging kulang. Para mas maigi naghahabol po talaga para wag maging complacent. Ibig sabihin, sa larangan naman po nung availability ng tinatawag na contingency plans from the national, regional, provincial, municipal hanggang barangay, meron mga plano po yan na specific dun sa peligro sa lugar nila. Subalit, ang kailangan namin masigurado ay yan ba ay pinapractice lagi. Lalo naman every 3 years election, mababagong pinuno, papalitan din yung mga kausap namin. Kaya continuous po talaga dapat eh. Pangalawa, tinitingnan din po namin yung may mga sapat ba silang mga equipments. Halimbawa, sugar na structural yung problema. Halimbawa, magkaroon ng mga structural collapse. May mga equipments po sila ng jackhammer, gano'n po.